Nag-isip sandali si Lucieng bago siya nagtungo sa isa sa mga spaceship. Tapat sa kanyang salita, hindi niya ginamit ang kanyang psychic power at umasa lamang sa kanyang pisikal na katawan. Bumaon ng malalim ang kanyang 5 daliri sa pinto ng cabin. Ang itim na pinto, na gawa sa tila shattered ink star iron, ay madali niyang pinunit. Hinawakan ni Lucieng ang balangkas ng pinto ng spaceship habang iniisip. Ilang buwan lang ang nakalipas, pinag-isipan niyang gumamit ng shattered ink star iron para gumawa ng sandata para sa kanyang sarili. Ngayon, tila hindi na kailangan. Para magamit sa pagbuo ng katawan ng isang spaceship, siguradong napakagandang materyales ito, bagamat marahil hindi ang pinakamatibay. Pagtingin sa loob, lubos na natigilan si Lucieng. Ang buong cargo bay ay puno ng mga energy crystal. Kahanga-hanga, emosyonal na bulalas ni Lucieng. Ang yaman ng mga pirata ng kalawakan na ito ay tunay na sagana. Sa isang mabilis na pakiramdam, mayroon sigurong ilang daang tonelada rito. Ilang daang kilo lang ang ginamit ko para sa aking breakthrough, patungong level siyam. At narito ang ilang daang tonelada, sapat na para makapag-cultivate pa ako ng 10,000 immortal cell. Nagpa siyang ilipat ang lahat at dahan-dahang bilangin. Hindi pa rin niya alam kung paano magpalipad ng spaceship, kaya ito lamang ang tanging hangal na paraan na maaasahan niya. Bahagyang bumigat ang paghinga ni Lucieng sa pananabik. Mabilis niyang ginamit ang kanyang psychic power, at sa isang kamay, kinontrol niya ang spaceship, na umugong habang lumilipad ito patungo sa Azure Blue Planet. Dahil hindi niya ito kayang ipilot, kinailangan niyang umasa sa magaspang na pamamaraang ito. Napakabilis na nakalapag ang binata sa isang hindi isiniwalat na lokasyon sa Azure Blue Planet. Ibinaba niya ang spaceship, ipinagpag ang kanyang mga kamay, at tumango ng may kasiyahan. Tapos na. Sakto namang nakatanggap siya ng isang message notification. Kinuha ni Lucieng ang kanyang telepono para tingnan ang isang mensahe mula sa kanyang mga magulang. Munting Sheng, nakita namin sa GED. Nag-atubili sandali si Lucieng bago sumagot, wala po iyon. Sasabihin ko po sa inyo pagbalik ko. Abala ka pa rin, tanong ng kanyang ina na si Zheng Yufen na may pag-aalala. Sige, alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpakapagod ng husto. Alam ko po, ma, sagot ni Lucieng. Bumuntong hininga siya at itinago ang telepono. Medyo sumasakit ang ulo ng binata, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon sa kanyang mga magulang. Ang krisis kamakailan sa Azure Blue Planet ay naglantad ng kanyang pagkakakilanlan sa mundo, at hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang pamilya. Masasabi ba talaga niya sa kanila na ang kanilang anak ay ang maalamat na martial god, ang pinakamalakas na eksperto sa Azure Blue Planet? Ang langit lang ang nakakaalam kung kakayanin ng mga ordinaryong puso ng kanyang mga magulang ang ganitong pagkabigla. Hahanap na lang ako ng pagkakataon para magpaliwanag mamaya. Dahil doon, muling pumasok ang binata sa cabin ng spaceship. Lubos na nasiyahan si Lucieng, ang kanyang ani ngayon ay hindi kapanipaniwala. Tinatayang ang kabuang halaga ng energy crystals ay mahigit 700 tonelada. Bukod sa isang maliit na bahagi ng hilaw at bagong minang ore na nakita niya dati, ang natitira ay mga pedrosesong blocking energy crystal. Ngunit mayroon ding isang espesyal na uri ng kristal. Isang bloke ng kristal ang lumitaw sa kamay ni Lucieng. Pare-pareho ang laki nito, na may magagandang disenyo na nakaukit sa ibabaw nito at ilang komplikado at kakaibang mga karakter ng universo. Naging mausisa si Lucieng. Ano ba ito? Napakatindi ng enerhiya, hindi bababa sa ilang daang beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong energy crystal. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya ito kayang i-refine at i-absorb kaagad, kailangan niyang gawin ito ng dahan-dahan. Kakaiba, wala pang 50 tonelada ng ganitong uri. Nagpatuloy si Lucieng sa changing room. Pagtingin sa paligid, nakilala niya ang iba't ibang combat suit at cold weapon mula sa kalawakan, katulad ng mga alloy battle blade. Ang mga combat suit ay kahawig ng suot ni Lamdan, Blue God. Hindi masama itong alloy battle blade, sabi ni Lucieng, na nakaramdam ng kaunting kagalakan. Ang material na gawa nito ay halos kapareho ng shattered ink star iron, ngunit mas mataas ang antas. Ito ay isang tunay na level 1-0 cold weapon. Hinawakan ni Lucieng ang alloy battle blade, at agad na nahiwa ang kanyang kamay. Ang level 1-0 na talim na ito ay sobrang talas. Pinagmasdan niya ang kanyang palad at bumulong, kaya nitong mag-iwan ng maliit na marka, ngunit mabilis din itong gumagaling. Hindi masama. Ang depensa ng aking martial body ay katumbas na ng level 1-0. Ang barko ay mayroon ding maraming bihag na lahi mula sa ibang mga planeta. Hihintayin ko si Lambda na dumating at tatanungin siya kung paano ito haharapin. Tungkol naman sa paglalakbay sa ibang mga star system bagamat kaya kong umalis sa planeta, gamit ang aking pisikal na katawan, ang bilis ko sa kalawakan,
kung saan ang distansya ay sinusukat sa light years, ay hindi mas mabilis sa isang pagong. Kailangan ko pa ring umasa sa teknolohiya ng spaceship. Ngunit bago umalis sa Azure Blue Planet, dapat kong linawin ang isang bagay, ang krisis na hinulaan ng Dream Space para sa Earth 8 taon mula ngayon. Saan ito nagmula? Hindi ako maaaring umalis at bumalik na lang para makitang naging isang wasak na lupain ang aking tahanan. Sa mga iniisip na ito, pumasok si Lu Sheng sa Dream Space. Sa loob, tinawag niya ang nilalang na si Ei. Sa disyerto at tahimik na kalawakan, tiningnan ni Lu Sheng ang bola ng liwanag na kumakatawan sa origin force ng universo sa harap niya at marahan itong binalot. Ang lahat ay naglaho maliban sa imaheng ito. Sabihin mo sa akin, hindi pa naginip ang lahat ng ito. Pagkatapos, nagbigay siya ng utos. System, suriin mo ang aking hinaharap. Sinusuri D. Napakabilis, lumitaw ang mga resulta. Resulta ng pagsusuri, Lu Sheng. Landas sa hinaharap, Marshall Progenitor ng Azure Blue Planet, 28,462. Sa edad na 21, aalis siya sa Azure Blue Planet. Siya ang pinakadakilang henyo ng White Mist Star Zone sa nakalipas na 100,000 taon. Makalipas ang 1 taon, lalahok siya sa Heavenly Pride Battle ng 5 Great Star Zones, Heavenly Mandate Academy at mananalo ng unang pwesto. Sa edad na 40, makakamit niya ang level 11 at mapapabilang sa top 100 sa Marshall Tournament ng Heavenly Serpent Galaxy. Sa edad na 100,000, makaka-breakthrough siya sa level 15 at magiging Panginoon ng Heavenly Serpent Galaxy. Sa edad na 300,000, mamamatay siya kasama ng sansinukob. Tiningnan ni Lu Sheng ang hula na may magkahalong damdamin. Sa edad na 100,000, makakamit ko ang level 15 at magiging Panginoon ng Heavenly Serpent Galaxy at sa 300,000, mamamatay ako kasama ng sansinukob. Kaya, mayroon na lang akong 300,000 taon dahil pagkatapos noon, ang universo na ito ay ganap na masisira at mawawasak. Kung susundin ko ang aking kasalukuyang landas, ang pinakamataas na mararating ko sa loob ng 300,000 taon ay level 15, ni hindi man lang level 16 na. Anong hindi inaasahang bigat? Kaya lang ng system na suriin batay sa aking kasalukuyang landas. Sa lahat ng legacy na mayroon ako, imposibleng hihinto ako rito. Matagal na tinitigan ni Lu Sheng ang huling 2 linya ng kanyang profile sa hinaharap pagkatapos ay umiling at nagbigay ng bagong utos. Suriin ang hinaharap ng Azure Blue Planet. Sinusuri D. Ang resulta ay pareho pa rin sa dati, masisisira sa loob ng 8 taon dahil sa pagsalakay ng madilim na bahagi ng universo. Kumislap ang mga mata ni Lu Sheng. Ang kanyang lakas ay tumaas ng husto mula noon, ngunit ang resulta ay nananatiling pareho. Mabuti na lang, sa pagkakataong ito, natukoy ang sanhi ng pagkawasak, ang pagsalakay ng madilim na bahagi ng universo. Kaya ang problema talaga ay nasa mga bitak sa lupa. Sa madaling salita, sa loob ng 8 taong ito, ang Azure Blue Planet ay magbabago mula sa isang resource planet patungo sa isang battleground planet, at sa huli ay magiging isang larangan ng digmaan para sa mga cosmic beast. Ang ganitong uri ng pagkasira mula sa madilim na bahagi ng universo ay hindi isang bagay na kaya kong baguhin ng mag-isa. Kahit ang isang level 16 na eksperto tulad ng aking master na si Dong Qingyi ay hindi napigilan ang krisis na ito. Kaya paano ko ito mapipigilan, ako na magiging level 15 pa lang? Ang tanging magagawa ko ay, marahil, sa loob ng 8 taong ito, humanap ng bagong planeta na angkop para sa mga tao ng Azure Blue Planet at ilipat silang lahat doon. Ang paglikas sa kanila sa isang bagong ligtas na lugar ang tanging posibleng solusyon na naiisip ko para malutas ang krisis na ito. Kaya, ang aking kasalukuyang layunin ay kumislap ang mga mata ni Lu Sheng habang bumubulong, bumili ng sapat na laking life-bearing planet. Paglabas mula sa Dream Space, tiningnan ni Lu Sheng ang kanyang mga nakuha. Bigla, parang hindi na gaanong marami ang mga ito. Wala siyang ideya kung magkano ang isang life-bearing planet, ngunit tiyak na hindi ito mabibili sa pagbebenta lamang ng ilang spaceship. Sakto namang dumating ang iba pang mga Marshall Saint sa pangunguna ni Lin Zhengyu. Yumuko sila bilang formal na pagbati. Panginoong Lu. Sa puso ng mga Marshall Saint ng Azure Blue Planet, naabot ni Lu Sheng ang isang hindi maisip na taas, isang antas na higit pa sa kanilang espiritual na gabay. Kayang paglaruan ni AG ang mga Marshall Saint na parang matandang naglalaro sa mga bata, habang si Lu Sheng ay kaswal na dinurog si AG na parang lamok. Bagamat lahat sila ay level siyam, sa harap ni Lu Sheng, mas mababa pa sila sa mga langgam. Nakakatakot. Nagsalita si Lu Sheng kay Lin Zhengyu, ang Transcendent Marshall Saint, na si AJ, hindi ako nag-ingat at medyo napalakas ang gamit kong puwersa. Masyado siyang mahina. Malamang wala nang natira sa kanya.
hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Kung naging maayos ang lahat, dapat ay may special storage bracelet si AJ. Ngunit dahil masyado siyang malupit, direktang dinurog ang buong katawan ni AJ, kaya ang maliit na bracelet ay natural na hindi rin nakaligtas. Malaking kawalan sa pagkakataong ito. Itinuro ni Lu Sheng ang bunto ng mga energy crystal. Lahat kayo ay dumanas ng malaking kawalan nitong mga nakaraang araw. Kumuha kayo ng ilang tonelada ng mga kristal na ito bilang kabayaran. Mga supply naman iyon ng mga pirata ng kalawakan. Natigilan si Lin Zhengyu. Ano? Ito ay ilang daang tonelada ng energy crystals. Bago pa siya makabawi sa kanyang pagkabigla, ipinagpatuloy ni Lu Sheng ang kanyang mga gantimpala. Ang mga energy crystal na ipinakolekta ko sa iyo noon, hindi mo na kailangang ibigay sa akin. Hatiin ninyo sa inyong sarili at palakasin ang inyong lakas. May sapat na ako. Agad na lumuhod si Lin Zhengyu. Panginoon, paano namin tatanggapin ang ganito karaming yaman? Ang dami nito, hindi pa kami nakakita ng ganito kalaking halaga mula nang matuklasan ang energy crystals. Lin Zhengyu, putol ni Lu Sheng. Pananaw. Naiintindihan mo ba? Kung sinabi kong kunin mo, kunin mo. Palawakin mo ang iyong pananaw. Kung hindi, paano ka makakakonekta sa malawak na universo sa hinaharap? Tumingin si Lin Zhengyu na tila lubos na nalilito. Wala talaga siyang ideya kung ano ang nangyayari. Sa eksaktong sandaling iyon, sa kalawakan, isang napakalaking spaceship na maisukat na daan-daang kilometro kwadrado ang lumitaw sa gitna ng mga bituin hindi kalayuan sa Azure Blue Planet. Ang buong sasakyan ay may nakakatakot na maitim na kulay na hugis ng isang mabangis na kuko ng halimaw. Sa loob ng spaceship, isang lalaking may pulang mata at tindig ng isang maharlika sa kalawakan ang nanliit ang mga mata, nakatitig sa Azure Blue Planet. Nagtanong siya, maaari mo bang mahanap ang mga spaceship ng grupo ni AJ? Isang babae sa tabi niya ang nagulat, makukumpirma namin na ang 3 barko ay nasa planetang iyon. Ano ang mga resulta ng energy scan? Ipinapakita ng energy scan ang kabuang 24 na energy source sa level 9 o mas mataas. Walang mga energy source sa level 1-0 o mas mataas. May posibilidad ba ng mga nakatagong energy fluctuation? Nag-atubili sandali ang babae bago sumagot, ang ating Demon Claw ay isang level 11 na spaceship. Ang mga function nito ay top tier. Para makapagtago mula sa detection nito, kailangan ng kakayahang level 12 o mas mataas. Imposibleng magkaroon ng ganoong bagay ang maliit at walang pangalang planeta na iyon. Bumulong si Chaitong, Red Pupil, habang nagsusuri, nandoon ang mga barko, pero wala ang mga tao, at walang mga eksperto na mas mataas sa level 11. Maaari kayang sinadya nilang putulin ang komunikasyon sa atin. AJ, Gijayan, Fulan, anong dahilan ang posibleng magtulak sa inyo na piliing iwan ako ng ganoon kadeterminado? Bahagyang kumunot ang noo ng lalaking may pulang mata, hindi makahanap ng kasiyasyang sagot. Matapos mag-isip sandali, sinabi niya ng kaswal, kung hindi ko maisip, ipabalik na lang agad ang mga barko. Sapat na ang distansyang ito. Opo, Ginoo. Ang 3 barko ay sumasailalim sa sapilitang pagpapabalik. Ang mga barkong minamaneho ng grupo ni AG ay lahat mga subsidiary vessel ng Demon Claw. Sa mga kinakailangang sitwasyon, maaaring sapilitang ipabalik ng mothership ang mga ito. Habang kumikilos ang babae, mabilis na ipinadala ang signal ang sapilitang pagpapabalik ng Demon Claw. Tinitigan ng babae ang control panel sandali, pagkatapos ay bumuntong hininga at nagulat, Panginoon, normal ang lahat. Ang 3 subsidiary ship ay ipinapabalik na. Bahagyang tumango ang lalaking may pulang mata. Magkasalikop ang kanyang mga kamay sa likod, tumayo siya sa harap ng malaking bintana ng sabungan, tahimik na pinagmamasdan ang asul na planeta sa harap niya, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, hindi alam ang kanyang iniisip. Samantala, pabalik sa Dragon Country sa Azure Blue Planet. Ano ang mga nasawi na idinulot ni AG sa pagkakataong ito? Ang bilang ng mga namatay sa ating Dragon Country mula sa sakunang ito ay umabot sa G. Nag-uusap sina Lu Sheng at Lin Zhengyu nang bigla, kalabog. Ang itim na spaceship sa harap nila ay nagbuga ng matinding enerhiya mula sa mga thruster nito. Biglang lumutang ang buong barko at mabilis na pumailan lang sa kalangitan. Bahagyang nagulat si Lu Sheng na pagtantong may mali. Tumingala siya, at ang kanyang napakalaking psychic power ay bumulwak, bumuo ng isang hindi nakikitang puwersa na mahigpit na humawak sa spaceship. Anong nangyayari? Agad siyang lumingon at nagtanong sa grupo ni Lin Zhengyu. May tao pa ba sa loob ng barko? Nagpakita si Lin Zhengyu ng nalilitong ekspresyon at umiling. Wala po, Panginoon. Walang sinuman ang pumasok. Hindi po ba't natatandaan ninyo na hindi namin kayang sirain ang mga depensa nito? Ako nang bahala.
Ipinikit ni Lu Sheng ang kanyang mga mata, itinuon ang kanyang psychic power. Mabilis itong kumalat, sa isang iglap ay tumago sa atmosfera at umabot sa kalawakan. Nakita niya ang isang napakalaking, itim na spaceship na tahimik na nakalutang sa kosmos. Nang makita ang hugis nito, agad niyang naunawaan. Ang mga mata ni Lu Sheng ay matamang nakatitig sa direksyon ng higanting spaceship sa labas ng planeta, isang matalim na kislap ang nagliwanag sa loob nito. Kaya pala, remote control. Gusto mong bawiin ang isang bagay na nasa bulsa ko na? Sa panaginip mo lang,